Guys, eto na nga ang pinakamanipis na gaming phone na meron din itong RGB na high-speed turbo fan na may large vapor chamber. Damang-dama mo ang pagiging gaming phone niya dahil meron din itong LED lights. Ang kagandahan, sobrang ganda ng likuran niya. Tignan nyo naman guys, glass panel na siya. Full screen display siya at yes, OLED na rin. May under display pang camera. At higit sa lahat, sobrang lakas nito sa gaming kahit manipis lang. Equipped na kasi ito ng Snapdragon 8 Elite. At syempre Red Core R4. Yes guys, up to 28GB of RAM at may 512 ditong storage. At ang malala guys, sobrang affordable lang siya. Eto nga ang Red Magic 11 Air na sobrang nipis at sobrang powerful. Bago natin i-check yung mga specs niya, let's unbox this. Iba na yung design ng kanyang box, may air na. Upon opening, makikita natin na meron siya ditong small box. Pagkabukas natin dito yung small box, makikita natin dito na may free pala siya ditong case. At the same time, eto na nga guys, ang kanyang 80 watts fast charger na pwede nyo i-check yung details nito at pwede nyo i-post ang video na to na may kasama na rin na itong end-to-end na Type-C cable. At syempre the unit itself, tignan nyo naman guys kung gaano ka-premium yan pare. Grabe, ang ganda. Sa totoo lang guys, hindi mo aakalain ito na air version pala ito. Kasi tignan nyo naman yung design niya dito, pang gaming na pang gaming talaga. Napakaganda ng design niya lalo dito sa likod niya. Aakalain mo talaga na parang Pro Series ito. Pero hindi. Mapapansin agad natin sa likod niya yung camera niya dito. Yes, may dalawa lang siya ditong camera. Isang 50 megapixel at isang 8 megapixel na second camera. Yes guys, meron na nga itong cooling fan. Good news ito. Na gumagamit nga ito ng 24,000 RPM na high-speed turbo fan combined with a large vapor chamber. May turbo fan na, may vapor chamber pa, may graphene pa. Eto kasing graphene guys, rapidly spread heat away from the key components, minimizing hotspot and improving thermal stability. Yes, kapansin-pansin dito yung Red Magic logo na umiilaw din yung logo niya. Tap muna tayo dito, makikita natin yung kanyang mic hole, signal booster, IR sensor. Sa part na rin ito, nakatago yung speaker niya. Right side naman natin, makikita natin ang kanyang 520Hz na shoulder triggers. Signal booster again, vent para sa kanyang fan, volume rack, power button, mic hole. Bottom side niya naman ang kanyang speaker holes, mic hole, signal booster, Type-C charger port, at SIM card tray. Left side naman nito guys, meron itong signal booster again. At magic key na pwede natin ditong i-customize yan. Yes guys, sobrang nipis nito na powered nga ito ng Snapdragon 8 Elite plus Red Core R4 na meron ditong 4.32GHz plus Adreno 830 GPU. Yes, 16GB of RAM ngayon nakuha natin dito na may LPDDR5X Ultra RAM. At UFS 4.1 storage na rin siya, kaya fast and smooth performance talaga. Yes guys, 7,000 mAh na yung battery niya, mas pinalaki. Sobrang ma-enjoy mo talaga dito yung display niya. Dahil nga sa meron itong 6.8 inches OLED display na meron ditong 2688 by 1216 pixel. Ang kagandahan, 144Hz refresh rate na ito na may 95.1% screen to body ratio. Kaya naman ma-enjoy mo yung full display ng mga laro. 207 grams lang talaga siya. Eto nga pala nakuha natin guys, ang tinatawag nila ditong Phantom. At meron din itong Prism na which is white transparent siya. Running na nga ito ng Android 16 na meron ditong Red Magic OS 11.0. Rated nga ito ng IP54, ibig sabihin dust and water resistant. Alam niyo yung kagandahan dito guys, yung kanyang speaker. Kasi dual high performance speaker na siya na 1012 plus 1115K. Nagde-deliver ito ng richer crystal clear audio for gaming, movies and music. Na yung 0809 X-axis linear motor nila, magpro-provide nito ng precise, powerful haptic feedback. Damang-dama mo yung vibration guys. Gumagamit ito ng aluminum alloy frame na may Corning Gorilla Glass GG7i screen plus GG5 back cover. Alam niyo yung kagandahan dito guys? Meron kasi itong game space. Na dito sa game space niya, mas mafe-feel natin dito ang pagiging gaming phone niya. Makikita natin dito lahat-lahat ng mga games na dinownload natin o in-install. Ito yung nagustuhan ko sa Gravity X.
pwede kang gumamit dito ng keyboard at mouse. Na actually sinubukan natin yan. Gamit yung wifi at kung gusto mong wala talagang delay, gamitan mo na lang ng cable. Mapro-project na rin sa monitor kung gusto mo ng big screen. At ang kagandahan, pwede mo pa itong gamitan ng mouse at keyboard. Sa totoo lang guys, kahit naka-wifi lang dito yung gamit ko, very responsive talaga siya. Pero mas prefer ko pa rin dito para talagang zero delay, gumamit ka na lang ng cable. Syempre, in-overload ko na yung graphics niya dito, 60 frames per second. Sa totoo lang guys, ang ganda kasi sobrang dali na lang dito maglaro ng Genshin Impact. Kung gusto mo dito ng clear na view, mas malaking display, eto nga. Perfect sa'yo dito yung Gravity X na feature dito ng Red Magic 11 Air. Sa totoo lang guys, parang wala siyang pinagkaiba, para lang din ako naglalaro sa phone. At kung meron ka ring controller dito, definitely ma-enjoy mo dito yung full screen na display na hatid dito ng Red Magic. Salamat sa kanyang under display camera kasi hindi na natin nakikita yung camera dito eh. At ang kagandahan, OLED na kasi dito yung display niya at meron pang 144Hz refresh rate. Sa totoo lang guys, para lang din tayo dito naglalaro sa computer pero portable lang talaga. Para lang din tayo dito naglalaro sa mga ibang gaming console pero mobile phone. Mabuti na lang guys, maganda yung pagkakadesign nila dito ng cooling fan niya. Nasa taas para hindi dito natatakpan. Wala ako dito nakita na frame drops. Tingin ko nakatulong na may controller siya kasi hindi mo na hinahawakan yung phone eh. So ibig sabihin nai-spread niya dito yung heat. Kasi kapag hinawakan mo, syempre magge-generate din ng heat yung kamay mo. May possible na may transfer mo yan sa unit. Pero magkaganon pa man, gaming phone kasi ito guys eh. Napakaganda ng kanyang cooling system. Sobrang na-enjoy ko siya nung ginagamitan ko na siya dito ng controller kasi talagang full display guys eh. Sobrang rich ng kulay niya guys, kaya na-enjoy ko talaga yung display niya. Actually, sobrang dami ng feature nito. Kaya gamit yung kanyang game space, marami ka ditong pwedeng magawa. Yes guys, meron itong plugin library. Maraming mga option dito na pwede makatulong sa ating gameplays. May tactical coach. Lahat ng mga ito ay may function at nabibigyan ka talaga dito ng additional option para ma-improve yung gaming experience mo. Yes guys, pwede ka rin dito makipag-interact kay Mora. Actually guys, pwede mo itong ilagay sa wallpaper mo. Kung hindi mo trip yung suit ni Mora dito, pwede ka mamili dito. Actually, marami ditong pwede mong i-wear. Ang kagandahan dito, pwede ka na mag-take a picture using Mora. Ang kagandahan din dito kay Mora, meron na siya ditong AI na pwede ka magsalita or mag-type, magtatanong ka sa kanya dito at magre-respond din siya, kagaya ng Google Gemini. Hey Mora, what is Red Magic 11 Air specification? Commander, I can certainly provide you with the specifications for the Red Magic 11 Air. It's a fantastic gaming phone. Here are the key specifications for the Red Magic 11 Air. Kaya kung naghahanap ka dito ng portable na console, why not itry mo itong Red Magic 11 Air? Yes guys, gaming test muna tayo. Sinubukan ko nga ito sa Injustice 2 at kung mapapansin nyo guys, in fairness, mukhang effective dito yung pagkakaroon nito ng maluwag na vapor chamber plus active cooling fan. Nakatulong din dito yung graphene kasi tingnan nyo naman guys, nalalaro natin ito ng walang kalaglag. Sobrang tindi ng graphics nito guys at napakaganda talaga. Usually sa ibang phone naglalag na kapag ganito, pero ito guys, very smooth. Kaya masasabi kong playable pa rin itong Injustice 2. Yes, sinubukan ko rin siya dito sa Wild Rift. Of course, masusubukan na rin natin dito ang napakataas dito na frames per seconds. Kung papansinin nyo guys, stable talaga dito yung FPS niya. At sa totoo lang guys, napaka-smooth lahat ng skills niya dito kapag minuhove natin, very responsive. Hindi natin nakikita dito ng frame drops o kapag kiniklik natin dito yung skill, hindi nagde-delay. Mare-recommend ko nga ito guys kasi sa totoo lang matagal din itong gamitin kasi meron ditong 7,000 mAh na battery ito. Ito nagustuhan ko dito guys kahit medyo malayo tayo sa wifi. Sobrang ganda pa rin ang connection ko. Actually, nasa first floor ako dito, nasa second floor yung wifi namin. Pero kung papansinin nyo, ang ganda ng connection natin. Salamat sa mga signal booster na nasa gilid ng phone na ito. Nilaro din natin dito ang Asphalt at sa totoo lang guys, ang ganda ng graphics talaga ng Asphalt. Sobrang nakaka-enjoy talaga dito sa paglalaro dito ng Asphalt kasi nga guys, nakatulong dito yung positioning niya. Mas madali kasi natin siya dito nakokontrol. Hindi siya mahirap i-banking. Sa totoo lang guys, ang dali lang talaga dito i-drive yung mga kotse. Ang kagandahan, napakaganda pa ng graphics. Isa sa mga gusto ko talaga nilalaro yung racing. Pero gusto ko yung high performance. Mukhang bagay nga sa atin dito yung Red Magic 11 Air. Kasi sobrang smooth. Yes guys, sinubukan na rin natin ito sa Call of Duty.
Kaya ako sinubukan ito guys para masubukan na rin natin dito yung kanyang shoulder trigger. Na sa totoo lang guys, may daya talaga ditong shoulder trigger na ito eh. Additional kasing control ito na napakadali lang guys, pwede mong iset up lang yan kung saan mo gusto. Kaya guys, parang pandaya na rin ito kasi additional controller eh. Bukod sa smooth yung performance niya dito, nagkaroon ka dito ng additional control. Kaya naman mapapadali ito guys sa'yo, lalo na kapag hindi mo masyadong ma-reach yung mga button. Kung nahirapan ka ditong i-reach yung mga buttons or mga weapons sa screen mo, pwede mo na lang iset dito yung shoulder trigger niya para mas madali na lang sa'yo. Mas mapapadali pa yung paglalaro mo. Genshin Impact naman tayo dito. Sinubukan ko nga ditong i-max lahat ito. Usually kapag gaming phone talaga, minamax ko talaga dito ang Genshin Impact. Sa totoo lang guys, eto nga, sobrang light talaga ng phone na to, Air nga. Ang nipis niya lang pero nakakagulat. Kasi tignan nyo naman guys, max na lahat dito ng setting ng Genshin Impact. Lahat dito guys, minax ko 60 frames per second na rin yan. Although bahagya ako na rin naririnig dito yung fan natin dito, pero it serves the purpose. Talaga namang mapapansin natin dito na talaga mini-maintain niya, binibigyan niya tayo dito ng better na quality ng gaming experience. Sa ibang phone, sobrang init na talaga. Kaya naman bumabagsak yung performance niya. Pero buti na lang dito sa Red Magic 11 Air, meron itong cooling fan at maluwag dito na vapor chamber at may graphene pa. Kaya naman guys, distributed yung heat niya. Kaya naman guys, naku-cool down niya dito yung processor na Snapdragon 8 Elite. Kaya nakakapag-focus pa rin siya dito sa pagbibigay ng better na performance, kaya nakikita natin dito na walang frame drops at na-enjoy natin yung laro. Yes guys, sinubukan ko na rin ito sa Antutu benchmark. Pero take note guys, kapag nag-Antutu benchmark kayo, minsan magkakaiba yung result. Kasi nga, depende na rin yan kung saan ka dito nag-Antutu bench. Kung medyo mainit sa lugar, kung masyado bang malamig, o tama lang yung temperature. Kasi nagdedepende yan guys. Pero yung result natin guys, eto. Kaya naman masasabi ko guys na sobrang ganda talaga nito. Ang maganda dito, affordable pa. Of course, subukan na rin natin dito yung camera test niya pero konti lang. Sinubukan natin dito yung 50 megapixel na camera niya at eto nga yung shots niya. At syempre, yung kanyang 8 megapixel. Front camera niya sinubukan na rin natin at ito nga yung aking selfie. Yes guys, meron din tayo ditong video sample. Kahit gaming phone ito, quality pa rin dito yung video niya. At nakakasabay naman guys, nakaka-adjust talaga.